Grabe yung naging pasabog nito pong si Ramil Madriaga kahapon sa Committee on Justice hearing kaugnay po ng impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte o dapat kong sabihin, the President wannabe. Bakit mga tol? Parang nuclear bomb, no? Ewan ko kung paano pa ito lulusutan ni Sara Duterte. Pero may mga instances na wala pong kaugnayan ang mga sinabi nitong si Ramil Madriaga sa kinakaharap na impeachment nitong si Sara Duterte. Katulad po nung pagsasabi nitong si Ramil Madriaga na siya po'y ginawang dummy para sa isang money laundering nito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saka yung characterization nito pong si Rodrigo Duterte sa kanyang mga anak na si Pulong Duterte at Baste Duterte bilang baliw at bakla. Anak ng teteng na yan. Itong mga tawag ng tawag sa akin na ako'y bakla, mukhang bumabalik na naman sa inyo. Karma is real talaga, no? Biruin mo, ayon kay Ramil Madriaga, sinabi sa kanya mismo nitong si Rodrigo Duterte na bakla daw ito pong si Baste Duterte. Sino ngayon ang bakla? Ako ba? Ha? At saka ito pa yung nakakagulat mga tol, talagang nuclear bomb ang datingan. Kasi alam naman nating lahat na ang unang pagkakaintindi natin, pagkakarinig ay 19 days na gasta yung confidential funds. Ito yung naging katanungan ni Congresswoman noon na si Arlene Brosas Tapos umamin si Estela Kimbo na 11 days. Pero kahapon, yung nuclear bomb na pasabog nga nitong si Ramil Madriaga within 24 hours, specifically 18 hours lamang daw po. Natapos niyang i-dispose yung 125 million pesos confidential funds noong December. Anyway, bago tayo magpatuloy mga tol, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po. Ngayon po ay April 15, 2026. At shoutout po sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako ng lubos sa mga patuloy pong sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, at dito po sa ating programa. Kung kayo po ay hindi Duterte supporter, huwag niyo po sanang kalilimutang i-like at i-share ito pong ating live streaming para naman yung totoong bakla matuwa. Punta po tayo dito po sa balita. Yan nga po yung naging kaganapan kahapon. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakitang muli matapos pong makulong itong si Ramil Madriaga ng publiko live, no, sa House of Representatives Committee on Justice hearing, clarificatory hearing, no, kung saan itong si Ramil Madriaga binasa niya po yung supplemental affidavit na mamaya fully re-reactionan po natin, pero yung summary muna ng balita ang unahin po natin. Ayon po dito sa balita mula po sa 24 oras, yung una 18 hours, no? Pero within 24 hours lang dinispose yung 125 million pesos confidential funds as alleged nito pong si Ramil Madriaga. Pakinggan, panoorin, reaksyonan po natin ito mga tol. 24 oras lang at hindi inabot ng 11 araw ang pag-ubos umano sa 125 million peso confidential funds ni Vice President Sara Duterte na inihatid sa iba't ibang individual. Isa yan sa mga alegasyon ng nagpakilalang dating aide umano ng bise na si Ramil Madriaga sa pagharap niya sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban kay Duterte. Idinetalye rin ni Madriaga ang kaugnayan niya sa bise, gayon din kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumausap umano sa ilang retiradong general para patalsikin sana si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok live, Tina Pangilibanter. Tina! Mel Emil Vicky sa kanyang kauna-unahang pagharap sa House Committee on Justice, idinetalya ng nagpakilalang dating aide at umunoy bagman ni Vice President Sara Duterte kung paano niya dineliver sa ilang individual ang 125 million pesos na confidential funds. At hindi daw niya ito ginawa sa loob ng 11 araw, kundi sa loob lang ng 24 oras. Mula sa pagsundo sa Camp Bagong Diwa sa Taguig kung saan Nakikita niyo yung security, no? Talagang napaka-tightened
ito kasi ay napaka laking testigo para po sa complainants laban kay Sara Duterte. Dahil ayon po sa description, insider's witness po ito no? Taliwas po ito doon sa pinalalabas ng mga Duterte supporter o ng mga nagtatanggol kay Sara na wala daw pong kredibilidad itong si Ramil Madriaga dahil daw po ito'y kumakaharap sa kasong kidnapping. That case or yung kinakaharap na yan na kriminal na kaso ni Ramil Madriaga has nothing to do doon po sa kanyang nalalaman kung totoo ang kanyang mga sinasabi. Kasi unang-una nakita po natin yung consistency dito kay Ramil Madriaga. No, bagamat wala pang ang probing questions, clarificatory pa lamang, pero na makikita mo yung paglalahad niya ng mga sinasabi niya na wala po talagang parang pag-aalinlangan. Hindi katulad ng mga nagsisinungaling na nag-iisip pa, magulo ang mga sinasabi, pero siya dire-diretso lamang kapag tinatanong po siya ng mga clarificatory questions nito pong mga kongresista na miyembro po ng Committee on Justice. Kaya para sa aking pananaw, no, malaki ang posibilidad na ito pong si Ramil Madriaga nagsasabi po ito ng totoo. Yan po ang aking opinion sa kanyang mga sinasabi. At naniniwala ako na ang mga sinasabi niya ay maaari talagang magdiin dito po kay Sara Duterte kapag dumating na po ito sa Senate trial. Kasi kung dito pa nga lang, consistent na may mga ebidensya po siyang ipinapakita katulad po ng mga cheque, no? Higit sa lahat, yung pagbibigay niya po ng waiver para sa kanyang mga bank accounts. Yun po ay isang para sa akin malakas, napakalakas na ebidensya na mag-uugnay kung totoo po ba ang kanyang mga sinasabi. Dahil makikita po dun yung paper trail. Totoo ba na may mga pumasok na milyones sa iyong mga bangko at ito ay nanggaling sa ganito, ganyan, o doon makikita po natin yan. Anyway, balik tayo dito. Matindi ang security dahil nga po sa mga nalalaman niya at meron na pong pagtatangka sa kanyang buhay, partikular noong March 3, 2026. Kaya naman ang ating National Bureau of Investigation ay nagtalaga po doon ng kanilang mga personnel para po 24/7 kasama po ang BJMP bantayan ang seguridad or kaligtasan nito pong si Ramil Madriaga. Siya nakadetine hanggang sa pagdating sa kamera. Napakahigpit ng pagbabantay kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte. Naka-bulletproof vest at helmet si Madriaga. Tinanggal lang ang posas nang iupo na sa komite si Madriaga. Sinagpi na siya ng House Committee on Justice kaugnay sa naging papel niya sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Duterte. Pinabasa kay Madriaga ang kanyang supplemental affidavit kung saan inilatag niya ang kanyang kaugnayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa anak nitong si Vice President Duterte noong panahong mayor pa lang ito ng Davao. Her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Ngayon, sino kaya ang kinalaunan haharap sa perjury? Kasi sinasabi nitong si Ramil Madriaga, sinungaling itong si Sara Duterte. Nabiruin mo, siya po'y nanumpa na magsasabi ng katotohanan sa harapan po ng prosecutor. Tapos, sinasabi ni Ramil Madriaga na hindi po totoong hindi kami magkakilala. Ang dami pong mga ebidensyang ipinakita dito ni Ramil Madriaga na sila po talaga'y magkakilala. Kasama sa affidavit ni Madriaga ang ilang litratong magpapatunay raw rito. Ang screenshot ng video conference nila kay Duterte nang mag-anunsyo ito na hindi natatakbong presidente noong eleksyon 2022. Sabi ni Madriaga, isa siya sa mga tumulong sa kampanya ng bise. I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption just telling Dito naiyak si Ramil Madriaga, no? Ang nakikita kong hugot dito mga tol, bagamat hindi sinabi ni Ramil Madriaga, spekulasyon ko lamang po ito sa part niya, no? Baka masyadong masama ang loob niya kasi biruin mo, halos ibigay niya po yung kanyang buhay
dito po sa pamilya Duterte. Sinusunod ang mga di umano'y illegal na utos po nito. Gagawin ng lahat para lamang matupad ang mga ninanais ng mga Duterte. Pero nung lumapit po siya para po tulungan siya ni Sara Duterte, kaugnay po ng sinasabi niyang gawa-gawang kaso nitong si Harry Roque, tinanggihan siya. No? Kaya nagbabalik tanaw siguro sa kanya yung mga ginagawa niyang sakripisyo noong panahon na sila'y nangangampanya o isinusulong yung kandidatura nitong si Sara Duterte sa pagka-presidente na kinalaunan ay tumakbo lamang sa pagka-mayor pero tumakbo eventually din sa pagka-vice-presidente, tambalan ng ating Pangulo nung mga panahon na sila po'y nangangampanya na. Dito mga tol, idagdag ko lamang po ito, spekulasyon ko lamang po ito. No? Ang nakikita ko dito kung bakit naghangad na maging vice-presidente lamang si Sara Duterte noong 2022 instead na pagka-presidente na originally according kay Ramil Madriaga ay yun po ang kanilang plano ay dahil po sa kagahamanan po nito sa kapangyarihan. Nais niya pong matulad marahil kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na nakapagsilbi ng humigit kumulang 10 taon, no? O nang humigit kumulang 9 na taon. Kasi hindi naman aabot lalagpas ng 10 years. O less than 10 years na lang para mas specific tayo. No? At ganun nga yung plano sa rebuild nitong si Ramil Madriaga. Siguro naiisip ni Sara Duterte, hindi ako kontento kung ako'y presidente hanggang 2028 lamang. Kasi totoo naman malakas talaga siya sa mga survey ng mga panahong iyon, lalong-lalo na ang makinarya ng administrasyong Duterte na sa kanila. Kaya kung kumandidato po ito sa pagkapangulo noong 2022, magiging coast to coast ang labanan ng tatlo marahil ano, si Pangulong Bongbong Marcos, si Sara Duterte at saka ito pong si Vice President Leni Robredo noon. Pero dahil nga po sa kagahamanan, spekulasyon ko lamang po ito hindi ko sinasabing totoo, nitong mga nasa likod ng pagpaplano na yan, gusto nilang higit sa 6 na taon ang panunungkulan. O, yun tuloy. Para tuloy karma ang nangyayari ngayon. Ano? Biruin ninyo, pinapaasa nila yung kanilang mga supporter sa pamamagitan ng by 2025 kusang bababa si Pangulong Bongbong Marcos o kung hindi po ito bababa, gagawa po sila ng mga extraordinary situations, no, para lamang mapilitang bumaba, even to assassinate the president, gagawin nila. Ganyan po kagahaman kung ang paniniwalaan po natin ang mga sinasabi nitong si Ramil Madriaga. O balik po tayo dito sa balita. I cannot vote intelligently without her name on the ballot. A printout of the Facebook post dated September 29, 2021 is here to attach. May I know what's happening to you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. Are you crying? I just remember one moment. Are you crying? You are nearly crying. Malungkot lang po. Nang manalong vice-presidente, nagpatuloy raw sa pagtulong kay Duterte si Madriaga. Idinetalya niya rito ang pag-deliver niya ng mga pera sa iba't ibang individual sa utos-an niya ni VP Duterte. In the morning of December 20, 2022, Sarah called me and she said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Street, at sa Ombudsman. 4 large dark bags were unloaded from the vehicles. Huwag mong isipin na akala ko lang sa inyo, mga Duterte supporters, akala ko sa inyo, tanga kayo. Isipin mo na tanga talaga kayo. Yan po ang paniniwala ko sa mga tatanga-tangang DDS. Katulad mo, nanonood ka rito sa akin, ang tanga nito. Di ba? Kung hindi ba naman kayo mga tanga, ang aga-aga, sinasaktan ninyo sarili ninyo. Maliban na lamang kung masokista kayo. Kung masokista kayo, salamat, natutulungan ko kayo kasi napapasaya ko kayo. Pero kung kayo'y nagagalit at hindi naman pala kayo masokista, ang laking katangahan yan. Huwag kayong manonood sa ayaw ninyo. Ngayon, marahil baka mga troll kayo, mga bayaran kayo, kaya iyan naman ay katusuhan. Biruin ninyo, tatanggap kayo ng bayad para lamang ipagtanggol ang isang mali. Alam na alam nyo na kung gaano kasinungaling yung sinusuportahan ninyo. Pilit nyo pa rin pinagtatanggol. Kaya nababack to you kayo eh. Although matatalakay dito sa balita mamaya, pero paunahan ko na kayo
'Di ba sinasabi ninyo cleared na si Sara Duterte sa confidential funds niya ng COA? Ano ngayon ang lumabas kahapon? Pinasasauli ng COA yung 73 million pesos. Tama ba yung figures mga tol? 70 million plus na disallowance notice ng Office of the Vice President. Kung hindi ba naman kayo mga saksakan ng mga tanga, pinaniwala nyo ang sarili ninyo na cleared na sa COA si Sara Duterte or OVP, pero hindi naman pala. Balik po tayo dito po sa pakikinig sa balita. 3 large dark bags and 1 lighter colored and relatively smaller bag. Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. Nabanggit din ni Madriaga si PRRD, ang initials ng dating Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte. Previously and upon direct instruction sa PRRD, Ms. Sara, Hindi, mas gawin natin ganito para mas komprehensibo itong ating live stream. Kasi summarize tong balita puntahan na mismo natin yung kabuuan po ng pagbasa nito pong si Ramil Madriaga kaugnay po ng kanyang supplemental affidavit diyan po sa Committee on Justice ng House of Representatives kahapon. Ito na po ang re-reaction na natin mga tol yung mismong pagbasa ni Ramil Madriaga ng kanyang supplemental affidavit. Para walang kulang. Kasi mahigit sa 40 minuto ito re-reactionan pa natin. Kaya kung kakayanin natin, mahigit sa 1 oras po tayong magsasama-sama ngayon sa live stream po na ito para mas komprehensibo mga nalalaman po natin. At hindi po tayo matutulad dito sa mga tatanga-tangang Duterte supporter na ipinagpipilitan ang kanilang mga katangahan. Panoorin po ninyo, pakinggan, reaksyonan po natin ito mga tol. Please read your supplemental affidavit. Opo, salamat po, Madam Chair. Supplemental affidavit. I, Ramil L. Madriaga of legal age, Filipino and with address at care of Annex 2 BJMP Camp Bagong Diwa, Taguig City, after having been duly sworn in accordance with law, do hereby state, 1. Ganyan magbasa, no? Kaya nga nagtataka talaga ako, eto si Ramil Madriaga, hindi po ito bar passer Pero yung bar passer na si Sara Duterte, kung magbasa, hirap na hirap. Kahit Tagalog na nga ang binabasa, nahihirapan pa. Pag nagsalita, di mo malaman kung ano yung mga sinasabi. Sige nga, mga Duterte supporter, sabihin nyo nga matalino si Sara Duterte kasi sasampalin kayo ng katotohanan dito O nang sinasabi ni Ramil Madriaga na kaya pala nakapasa lamang itong si Sara Duterte dahil sa tulong ng kanyang mga propesor. Hindi sa akin ang galing yan kay Ramil Madriaga. Mga tangang Duterte supporter Pakinggan ninyo yan, patuloy. I am currently a detainee at Camp Bagong Diwa, Taguig City, for charges of kidnapping, criminal case number RMNL-22-05157-CR and R-MNL-22-05158, pending before the Regional Trial Court, Branch 21, RTC Manila. 2. On November 29, 2025, I executed an affidavit which was subscribed and sworn to before Attorney Cynthia Biñas Pentonal on the same day. In my affidavit, I narrated my involvement with then President Before this reading nitong si Ramil Madriaga sa kanyang supplemental affidavit na yan, yung binanggit niyang abogada na si Attorney Pentonal, tumestigo yan o naging resource person kahapon bago siya. At pinatotohanan niya na siya po yung nagnotaryo ng affidavit nitong si Ramil Madriaga noong November 29, 2025. Rodrigo Roa Duterte, PRRD, his daughter Sara Duterte, Sara, other members of their family, and their close associates. More specifically, I provided a personal account of the various works I did for the aforementioned individuals, including campaign and organizing activities, intelligence gathering and sabotage, and transportation of large sums of money under the direct instructions of either PRD or Sara. Wow! 3. With my consent, Grabe, no, mga tol? Under the direct instruction, no? Simply stated, inutusan siya
ni Rodrigo Duterte o nitong si Sara Duterte para mag-transport ng pera sa iba't ibang personalidad. Kung totoo po ito, grabe po ito mga tol. My affidavit was submitted and referred to the Office of the Ombudsman through a letter dated December 15, 2025. 4. After I executed my affidavit, I learned that Sarah denied any affiliation with me and that she has no personal or professional relationship with me. She added that she has never given me any instruction of any kind. 5. I received through my counsel a copy of complaint dated March 4, 2026 filed by Sarah or BP Sarah herself before the Office of the City Prosecutor, Taguig City for perjury. In her complaint, BP Sara reiterated that she has no personal or professional relationship with me. In fact, prior to the dissemination of the Madriaga affidavit, BP Sara had no recollection of knowing, meeting, or interacting with me. 6. However, her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Tanungin ko kayo mga tol, kanino kayo naniniwala? Sa pahayag ni Sara Duterte na hindi niya kilala si Ramil Madriaga? O dito kay Ramil Madriaga na sinasabi niyang inuutusan siya ni Sara Duterte nung mga panahong iyon na magdala, mag-transport ng pera sa iba't ibang personalidad? Kindly comment your answer, mga tol. Naniniwala ba kayo kay Ramil Madriaga o kay Sara Duterte? Pero siyempre, para sa mga tatanga-tangang Duterte supporter, paniniwalaan nila si Sara Duterte kasi ang paniniwala nila kay Ramil Madriaga, sinungaling ito kahit napakaraming ebidensyang hawak. Samantala si Sara Duterte, puro denial lamang at wala pong ebidensyang ipinapakita, partikular sa harapan po ng publiko. Siyempre, nakikita ko yung mga sumasagot ng Ramil Madriaga. Ito po yung mga taong nag-iisip ng tama. Yung mga naniniwala dito kay Sara Duterte, ito po yung mga taong tatanga-tanga. In short, mga Duterte supporter. Wag na kasi kayong manood sa akin, maasar lang kayo lalo, no? Kaya ko kayong asarin 24/7. Hence, I decided to execute a supplemental affidavit providing further details on the narration I made in my previous affidavit with additional accounts of other orders, tasks, or works given to me by either PRD or Sara, or BP Sara. Engagement and activities with President Rodrigo Roa Duterte. 7. Prior to the 2016 national elections campaign, I was working for then Congressman Roylo Goles as one of his political officers specializing in intelligence gathering and sabotage operations. Etong mga sinasabi ni Ramil Madriaga, mga tol, binigyan tayo dito ng sulyap nitong si Pebbles Talakera. Kaya ako, ang lakas ng paniniwala ko dito kay Pebbles Talakera na nagsasabi po ito ng katotohanan sa kanyang mga posts no? Malungkot lamang sapagkat hindi siya masyadong napapansin. Tayo lamang na mga pangkaraniwang Pilipino ang pumapansin kay Pebbles Talakera at even mainstream media hindi masyadong binibigyan ng pansin yung kanyang mga pagtatalak dito po sa Facebook. Even ang ating gobyerno nakakalungkot, hindi masyadong pinapahalagahan yung mga sinasabi ni Ramil Madriaga, partikular nito pong si Secretary John Vic Remulla. Kung titingnan nyo po yung Facebook post nito pong si Pebbles Talakera prior dito sa statement na yan ni Ramil Madriaga na si dating Congressman Roylo Goles ang nagpakilala sa mga Duterte, binanggit po yan dito ni Pebbles Talakera. No? O yan, no? Bago pa yung pagsasalita nito pong si Ramil Madriaga diyan po sa committee hearing ng Justice Committee, But anyway, ang punto ko lamang mga tol kung bakit ko binobrought out muli ito, suportahan natin si Pebbles Talakera. Kasi nakikipaglaban po talaga siya para sa katotohanan sa ngayon, no? Unfortunately, siya po'y nagtatago kasi wala pong proteksyon na nakukuha mula sa ating gobyerno at talagang sarili niyang laban ito para suportahan si Ramil Madriaga at yung mga tinutulungan po nilang mga personalidad. No, kaya kahanga-hanga talaga ang ginagawa ni Pebbles Talakera. Ako di ko kaya tapang ni Pebbles Talakera, mga tol, no? Hindi ko kaya yung katapangan niya. Kaya ibigay natin ang credit kay Pebbles pagdating sa bagay na yan. Merong nang aagaw madalas ng credit
no? Yung mga post nitong si Pebbles Talakera, inaagaw eh. Pinopost doon sa sarili niyang page tapos pinalalabas na siya yung merong Tweety Bird. Siguro kilala niyo yung tinutukoy ko. Ano? Kilala niyo ba yung tinutukoy ko na minsan parang paniniwalaan natin pero minsan hindi eh. Ang gulo rin ng utak nun eh, no? Ang tinutukoy ko si Ramon Tulfo. Pangalanan natin. O anyway, tuloy po tayo dito sa pakikinig kay Ramil Madriaga. Congressman Goles decided to support the candidacy of PRRD. Hence, he introduced me and endorsed my services to PRRD during their meeting at the latter's residence in Taal Street, Bangkal, Davao City. Around the 2015 or early 2016, he mentioned to PRRD that I was previously under detention and that I later survived death row. Congressman Goles also added that I am his number one asset in the National Security Council during his time as National Security Advisor. 9. Bakit sinabi ni Ramil Madriaga na survive niya yung death row or pagpapakilala nitong si Congressman Goles kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ganun nga? Kasi noong mga panahong iyon, kumaharap din po sa kasong kidnapping ito pong si Ramil Madriaga. No, nakaabot po ito sa Korte Suprema. Pero inakwit po siya ng Korte Suprema. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan. No? Kaya marahil, yun ang pinaguhugutan ng mga gumagawa po ng kaso ngayon sa kanya. Ito pong si Attorney Harry Roque, as alleged ni Ramil Madriaga, gumawa ng mga kaso laban po sa kanya. Sa bagay, hindi naman po natin maipagtataka yan sapagkat sa panahon ni Rodrigo Duterte talagang ang dami pong gawa-gawang kaso. No? Ang pinaka naging biktima ng gawa-gawang kaso ng Duterte administration ay ito pong si Congresswoman Leila de Lima kung saan nakulong po ito ng 2,455 days. Ewan ko kung tama yung pagkakaalala ko sa binanggit ni Congresswoman Leila de Lima. Basta kung mali ako sa mga sinasabi ko, i-correct nyo lang ako mga tol. After all, figures lang yan. But in short, mahigit sa 6 na taon na nakulong ito pong si Congresswoman Leila de Lima dahil po sa mga gawa-gawang kaso nitong si Rodrigo Duterte o ng Duterte administration. At kinalaunan, yan nga po ay inakwit siya ng 3 korte na may hawak po sa mga gawa-gawang kaso na yan. At marahil ganun din po yung ginawa nitong si Harry Roque dahil kumbaga aral sa mga galawan ng mga Duterte. Kaya mula po sa pagiging champion ng human rights kuno noon, naging persecutor ngayon ng mga hindi niya po kaayon sa kanyang mga ginagawa. No? Dahil ang advokasya kasi nitong si Ramil Madriaga, kinalaunan, babanggitin din naman po dito, ay tumutulong po siya sa mga magsasaka na biktima po di umano ng land grabbing nitong si Harry Roque. After all mga tol, yung land grabbing po na yan ay nasa formal na pong pagkakaso ng NBI laban dito kay Harry Roque at mga kasabwat niya. Yan po ay isinampa na sa korte at I believe kinalaunan lalabasan din po yan ng warrant of arrest. Pero available naman po yan, mas focus talaga ako kung ang pag-uusapan si Harry Roque at yung kanyang pagiging pugante doon po sa kanyang qualified human trafficking case. Kasi yung qualified human trafficking case is punishable by life imprisonment. I hope meron tayong death penalty. Pero since wala na po tayong death penalty by operation of Republic Act 9346, an act prohibiting the imposition of death penalty noong 2006, ay hindi na po umiiral ngayon ang death penalty. Kaya ang pinakamataas na parusa para po sa qualified human trafficking ay life imprisonment. Considering that is the penalty and if the evidence of guilt is strong, according sa sinusunod na panuntunan, no bail recommended po yan. Kaya pilit na nagtatago ito pong si Harry Roque o iniiwasan rather. Hindi naman siya nagtatago kasi nasa Austria siya eh. Pilit niya pong iniiwasan sa pamamagitan ng mga legal na posibilidad na makukuha niya katulad po ng aplikasyon niya for political asylum which is na-deny naman. Though sa ngayon, hindi ko alam kung ano na ang sitwasyon niya diyan sa Austria, pero naniniwala ako na kapag lumabas ang red notice dito po kay
kay Harry Roque, aarestuhin po yan kinalaunan. Kaya maibabalik po yan dito sa Pilipinas at haharapin niya yung kanyang mga kaso for qualified human trafficking, and somehow vindication po ito kay Ramil Madriaga kasi parehas na po silang nakakulong. Ang pinagkaiba lamang, kung gawa-gawa po ang kaso laban kay Ramil Madriaga, malakas ang posibilidad na ito po ay makakalaya kinalaunan dahil maa-acquit po ito sa kanyang kinakaharap na kidnapping. Samantala, ito pong si Harry Roque, sinasabi po na malakas ang mga ebidensya po laban dito. No? Nakita na nga po natin yan sa Quadcom. Kaya nga po hindi nagpakita sa Quadcom itong si Harry Roque kasi alam niya siguro sa sarili niya na malalakas ang mga ebidensya na maaaring maipakita sa publiko, kaya iniwasan niya talaga ang punto na dumalo kinalaunan sa Quadcom hearing ng mga panahon pong iyon. Bagamat lumalayo po tayo sa pinag-uusapan po natin, yan naman po ay very related sa bawat tinatalakay natin dito kaugnay sa statement na ito ni Ramil Madriaga. Binibigyan ko lang kayo ng mas komprehensibong kaalaman, mga tol, para kahit anong bato ng mga tatanga-tangang Duterte supporters po na ito sa atin, ay alam natin kung paano po ibabalik sa kanila yung kanilang mga katangahan. Anyway, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. When PRRD was elected president, Kong Goles' brother, Ferdinand Goles, was appointed as a member of the board of directors or the Basis Conversion and Development Authority, BCDA. On the other hand, PRRD directed me to serve as a counterintelligence agent for the National Security Council. 10. However, I was never under the employ of the Office of the President or any government agency. Instead, I was directly employed by PRRD. I received my salary from a certain Canlas, a PNP officer, provisionally from Davao, at the start of every month in the amount of 100,000 pesos. Wow, ang lupet, ano? 100,000 pesos para sa paglilingkod kay Rodrigo Duterte. Saan kukunin ni Rodrigo Duterte yung pasahod? Sa sarili niyang bulsa? Maniwala. Tanga lang ang maniniwala kapag sa sariling bulsa manggagaling ang pasahod. Pera ng taong bayan yan. Noong mga panahong iyon, pera yon ng mga taga Davao. Ay hindi. Kasi kahit paano nagkakaroon ng tulong ang national government ng pondo na ibinibigay sa lokal, di ba? Hindi lang naman yung lokal ang nagge-generate ng kanilang budget para sa particular na taon eh. Merong contribution diyan ang national government. Kaya bahagi tayo doon. Tapos pinapasahod sa isang Ramil Madriaga. Anak ng teteng na yan. Buti na lamang itong si Ramil Madriaga ngayon nag-isip na ng tama at tinutulungan tayo na mapapanagot itong mga inaakusahan niyang individual. To 150,000 pesos in cash. 11. As part of my duties, PRRD specifically instructed me to monitor, operate, and sabotage former Senator Trillanes. Oo, di ba? However, PRRD was apprehensive in ordering the assassination of Senator Trillanes. Grabe, no? Talagang ino-operate pala nila noon si Trillanes pero hindi sila nagtagumpay. Bakit kaya nag-aalala itong si Rodrigo Duterte na ipapatay si Antonio Trillanes? Kasi alam niyo mga tol, ang babanat din naman kay Antonio Trillanes hindi naman pangkaraniwang tao eh. Mga trained din naman. Naniniwala ba kayo na yung pumatay kay Mayor Halili ng Tanawan, Batangas, ordinaryong kriminal lang 'yon? No? Ako malakas ang paniniwala ko doon na merong kinalaman doon ang well-trained na tao para mapatay mo si Halili sa ganung layo. Hindi yung kayang banata ng ordinaryong hitman, ng ordinaryong gun for hire. Biruin mo, ang layo-layo ni Halili, nagpa-plug racing sila. Isang putok, tapul sa puso. O, ganun kagaling yung bumarel. At hindi lang yon isang beses nangyari. Maraming pagkakataon sa panahon ni Rodrigo Duterte. I am not saying na siya ang nag-utos nun, ha? Pero maraming pangyayari sa panahon ni Rodrigo Duterte na ang daming mga sniper nakapatay. No? Sniper ang gagawa nun, hindi pangkaraniwang kriminal. Saan ba nang gagaling ang sniper? O kayo na ang humusga kung ano yung nasa likod ng isipan ko, marahil naiisip nyo na rin. Sino ba ang mga sniper? No, kung malinaw lang ang mata ko, nag-sniper din ako ng mga panahon na nasa serbisyo pa ako. Anyway, tuloy po tayo dito sa pakikinig. Because of the latter's support and contact in the armed forces of the Philippines.
12. Sometimes in 2018, PRRD asked VP Sara to go to his home in Taal Street, Bangkal, Davao City to discuss upcoming local elections in Davao City, where VP Sara was going to run for re-election as mayor. During this meeting, PRRD introduced me to Sara and told me, Ram, ikaw na bahala kay Inday. Since then, I've frequently met and discussed with VP Sara. May outside topic no, na nagtatanong, totoo bang si Sentry ay papalit kay John Vic? Yan ay ayon sa bubuwit ni Attorney Jesus Palsis. Si Attorney Jesus Palsis ang nagpaputok ng ganyang impormasyon eh. Pero ako ay hindi naniniwala na ipapalit bilang DILG Secretary si dating Senador Antonio Trillanes. Kasi ang unang-unang consideration dyan mga tol is politically aligned ka dapat. No? Ang primary consideration, confidence. Trust and confidence ng Pangulo sa kanyang DILG Secretary. Alam naman natin na hindi po politically aligned ito pong si dating Senador Antonio Trillanes. Kaya bakit po sa kanya ibibigay ang ganyang napakalaking kapangyarihan? Para kang little president pagka ikaw ay DILG Secretary. No? Kaya hindi yan. Ako'y malakas ang paniniwala ko na hindi po iyan ibibigay kay dating Senador Antonio Trillanes. Perhaps ibang posisyon sa gobyerno, but not DILG Secretary. Saka iiwasan ng ating Pangulo na direktang komprontahin ng kanyang gabinete yung mga kritiko niya. Di ba? Alam naman natin na nemesis ng mga Duterte si Antonio Trillanes. Kaya yan ay lohika ko lamang mga tol. I am not saying na ganyan ang mangyayari. Pero sa pinalalabas ni Attorney Jesus Palsis na si DILG Secretary John Vic Remulla ay mapapalitan ni dating Senador Antonio Trillanes, parang next to impossible kung ako po ang tatanungin ninyo sa bagay po na yan. Balik po tayo dito sa topic mga tol. Then Mayor Sara, regarding various matters. However, she gave me strict instructions that all conversations should be done as much as possible by call and minimize text messages. 13. Furthermore, PRD also asked me to profile individuals associated with VP Sara, then again Mayor Sara, because she is his favorite among his children. Wow. PRD wanted VP Sara in politics instead of Paulo Duterte Pulong and Sebastian Duterte Baste, who he characterized as baliw and bading. Ay nako, mga Duterte supporter, lagi nyo akong sinasabihan na ako'y bakla. No? Mukha bang bakla si Tapuan? Anak ng teteng talaga. O ngayon tuloy bumabalik sa inyo. Ano? Sabi ni Ramil Madriaga, no? Ayaw pagkatiwalaan ni Rodrigo Duterte sa politika itong dalawa niyang anak. Instead, yung paborito niyang anak na si Sara Duterte. Bakit? Kasi ang characterization o ano bang Tagalog ng characterization? Basta yun na yun. Hindi ko mahagip sa utak ko kung anong Tagalog niya, no? Ang pagpepersonapika, tama ba? Mali pa rin yata. Nitong si Rodrigo Duterte sa kanyang anak na si Pulong ay baliw. Samantala, si Baste Duterte ay bakla. Hindi sa akin ang galing yan. Kay Ramil Madriaga, nagre-react lang tayo rito mga tol. Oh. Asar na yung mga tatanga-tangang Duterte supporter. Oh. Nood pa kayo, mga masokista talaga kayo. No? Ay, magpasalamat kayo sa akin kasi sa umagang ito, napapasaya ko kayo. Biruin niyo, galit na kayo sa akin, pero napapasaya ko pa rin kayo. Respectively. Number 14. Sometimes in 2021, PRD gave me 25 million to purchase high-end motorcycles for Sara's use while she is in Metro Manila and other ordinary motorcycles for our group operations. 15. Hence, I bought two 2021 model Harley-Davidson motorcycles Sabi, no? from a dealership in Green Hills, EDSA for around 2 million. Kung totoo itong sinasabi ni Ramil Madriaga. Pero alam mga tola, in fairness, wag natin paniwalaan as gospel truth itong mga sinasabi ni Ramil Madriaga. No? Karapatan natin na magbigay ng opinion, maniwala.
Pero hindi ibig sabihin gospel truth o lubos na katotohanan itong mga sinasabi niya. Ngunit kung paniniwalaan po natin ang kanyang mga sinasabi, grabe, saan kukunin ni Rodrigo Duterte again? Yung pera na yan na ipinambili niya ng motor. Pera yan ng taong bayan, mga tol, kung totoo itong sinasabi ni Ramil Madriaga. 1,500,000 pesos inclusive of accessories and around 2 million pesos exclusive accessories respectively. Both Harley-Davidson motorcycles were placed under the name of my son. I also purchased two 2021 model Ducati motorcycles from a dealership in Katipunan, Quezon City for around 3,500,000 pesos. And around 2,300,000 pesos respectively. In addition, I also bought accessories for these Ducati motorcycles in the total amount of 500,000 Sana all ka na lang talaga, no? Ako, pangarap na pangarap ko big bike eh. Kaso lang, hindi ko pa magawa ngayon kasi nag-aaral yung mga anak ko eh. No? Saka meron akong isesettle na malaking obligations. Kaya, yung pangarap na magka-Ducati, mananatiling pangarap na lamang po yan. Napakamahal ng Ducati. No? Pero, nireregalo lang ni Rodrigo Duterte. Ang sarap naman ang buhay ni Ramil Madriaga noong mga panahong iyon. Kaso lang lahat po kasi ng mga kasarapan na nag-ugat sa kasamaan, may katapusan po yan. No? At yan ang nararamdaman ngayon ni Ramil Madriaga. Salamat na lamang dahil yung mga nalalaman niya, inihahayag niya ngayon sa harapan po ng publiko. Si Ramil Madriaga, nag-aakusa po ito. Kaya sa mga nagsasabing sinungaling siya, okay lang yan. Paniwalaan yung sinungaling si Ramil Madriaga. After all, siya naman ang magpapatunay sa kanyang mga akusasyon. Kung hindi niya mapapatunayan ang akusasyon niya, di magpasalamat kayo kasi nagsasabi pala kayo ng totoo. Pero kung mapapatunayan ni Ramil Madriaga sa pamamagitan ng mga ebidensya ang kanyang mga sinasabi, aminin nyo sa inyong mga sarili, Duterte supporter, na mga tatanga-tanga talaga kayo. The Ducati motorcycles were placed under my name. 17. Lastly, I also purchased 7 Yamaha NMAX motorcycles for the operation of Initiative for Social Isuot mo nga muli yung wig mo. Sandali, hanapin ko, may nagre-request eh. Pang-asar. Justice Innovation and Progress Pilipinas, or ISIP Pilipinas. The remaining money was distributed to my colleagues in ISIP Pilipinas. 18. All purchases of these motorcycles, including the aforementioned accessories, were paid in cash using the money given to me by PRRD. Custom magnetic lifter transaction with Attorney Manos Carpio. Sometime in 2017 or 2018, PRD told me to assist the husband of Sarah, Attorney Manasseh Manscarpio, regarding a problem with the Bureau of Customs. However, no specific details were provided by PRD. Thereafter, Attorney Mans called me. We later decided to meet in front of a coffee shop in Burgos Circle in Bonifacio Global City, Taguig City. During our conversation, he asked me to assist in facilitating the release of what he called construction equipment, which was plugged and confiscated by the Bureau of Customs. Attorney Mans gave me a contact person, a female lawyer, to coordinate with it regarding the BOC problem. After 2 days, I went to Mag-intermission muna tayo. Bagay ba sa akin, mga tatanga-tangang Duterte supporter? Kapederasyon ko pala, si Baste Duterte. Ha? Mga tatanga-tangang Duterte supporter, wag na kayong magalit na bakla si Top 1 kasi kapederasyon ko, si Baste Duterte. O, tuloy tayo sa pakikinig dito, mga tol. the BOC to meet the female Mainit? lawyer to discuss the Mainit, tanggalin ko na. Mainit. Pakinggan nyo muna ha. Sasoli ko lang ito. Baka magalit sa akin ng anak ko. Mahal ang bili namin dito. release of construction equipment. This time, I learned that the construction equipment was actually magnetic lifters. The same were confiscated because it contained a large amount of shabu. However, the female lawyer informed me that it was difficult to release the same because it was a hot item. 22. I reported this to Attorney Mans and we meet again in the same spot in BGC, Taguig City. This was the last time we met regarding the issue. Later, I learned that the content of the magnetic lifters, at least. Grabe, no? Kaya pala even si Manscarpio, takot na takot. Para matuloy itong hearing na ito, pinipigilan lahat. Kasama siya sa nagpetisyon sa korte para mapigilan ang hearing, mga tol eh. Kasi ito
idadamay pala siya ni Ramil Madriaga sa issue, ano? Ito yung pumutok noon na balita, ano, bagamat napagtakpan, 2017 and 2018, merong magnetic lifter na natuklasan sa Bureau of Customs, tapos naglalaman pala ng 100 kilo ng illegal na droga or shabu, no? Hinihingal ako, kaunting lakad lang, hinihingal ako, dapat talaga makapag-exercise na ako muli, ah. At yun nga, sinasabi dito nitong si Ramil Madriaga na merong kaugnayan sa pagpapakalat ng illegal na droga itong si Attorney Mans Carpio as alleged, ayon po dito kay Ramil Madriaga. Is at least 500 kilograms of shabu worth 4.3 billion pesos were mysteriously missing. Dummy accounts and bank transaction of PRD. Despite only earning 100,000 pesos to 150,000 pesos from my services to PRD, millions of pesos went through bank accounts opened for me by close associates of PRD. I admit that during PRD's term as president, I served as a dummy for the transfer of large amount Grabe. of money. No? Dami! Naging dami itong si Ramil Madriaga nitong si Rodrigo Duterte. Totoo kaya ito, mga tol? Anyways, masyadong mahaba pala. Siguro na separate live streaming, ituloy na lamang natin ito. Pero sa balita kanina, ayon sa titulo ng ating live stream, mga tol, yung 11 days na paggasta daw ng 125 million confidential funds, according kay Ramil Madriaga, hindi daw totoo yun. No? Within 24 hours lang nagasta. Saka yung confidential funds, bahagi po niyan 73 million pesos pinababalik ng Commission on Audit. No? O, mga Duterte supporter, paano yan? Sinungaling talaga kayo, nagpapakalat kayo, natapos na ang issue na yan ng confidential funds. Cleared na raw itong si Sara Duterte ayon sa COA, pero hindi naman pala. Yung disallowance notice ay inaffirm, no? Sa huling bahagi ng ating live streaming, medyo tinamad na ako. Nainitan ako bigla dun sa ano. Babasahin ko na lamang. Ito pong post ni Fiscal AJ. Tungkol sa disallowance po na yan. Basahin natin ito. Sabi ni Fiscal AJ dito, Legal Explainer, Commission on Audit Disallowance explained. Bakit kailangang ibalik ni BP Sara ang 73 million pesos in confidential funds? Under the law, ang Commission on Audit ang official watchdog ng lahat ng government funds. Hindi lang sila taga-check ng receipts. May authority sila to determine kung ang paggamit ng pera ay legal or not. So kapag may finding ng COA, hindi lang siya opinion, may legal effect ito. Ano ba ang Notice of Disallowance? Ang Notice of Disallowance or ND is more than just an audit observation. Isa itong formal ruling ng COA na nagsasabi na ang isang expense ay hindi dapat ginawa dahil ito ay illegal, irregular, excessive, or unsupported. Uulitin ko. Hindi dapat ginawa dahil ito ay illegal, irregular, excessive, or unsupported. Let that sink in, mga tatanga-tangang Duterte supporter. Kapag may ND, it means mali ang paggastos. So the money must be returned to the government. Doon sa 73 million na bahagi ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022, nakita ng COA na may serious issues. First, may mga ginastos na hindi dapat charge sa confidential funds tulad ng office equipment, table chairs, computers, and ang confidential funds kasi are strictly for intelligence or surveillance related activities. Kung normal office use lang, dapat galing iyon sa regular budget, hindi sa confidential funds. Second, may malaking amount na nireport as rewards to informants. Pero according to COA, kulang ang documentation to prove na may actual and legitimate operations na nangyari. In simple terms, hindi sapat ang ebidensya para ma-justify kung bakit ibinigay ang pera, kanino napunta, at ano ang resulta. Nag-file ng appeal ang OBP
But when the COA denied it, the ruling becomes final at the COA level. May pag-asa pa naman kayo, akit kayo ng korte, ha? Mga tatanga-tangang DDS. Ibig sabihin, may obligation na to return the disallowed amount. The only remaining legal remedy is to go to the Supreme Court through a petition for certiorari kung saan tinitingnan kung may grave abuse of discretion ng COA. If that fails, then talagang kailangan ibalik ang pera. Paano kaya ibabalik ng OBP yan? As for liability, hindi gobyerno in general ang magbabayad. Under PD 1445, the persons responsible, those who approve the transactions, and those who receive the funds can be held liable to return the money. In simple terms, parang binigyan ka ng pera for a specific purpose pero ginamit mo sa ibang bagay at hindi mo maipaliwanag ng maayos kung saan napunta ang iba. Ganun din ang principle sa confidential funds. This is public money, so every peso must be properly used and properly accounted for. Fake news pala yung sinasabi ng mga supporters ni BP Sara na cleared na siya sa COA. Ulitin ko, fake news pala yung sinasabi ng mga supporters ng BP Sara na cleared na siya sa COA. And with that, maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.